Well, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ito po muli si Brother Paul Dito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word of God. Tayo patuloy nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong avenue to be able to come together do online and to study ang salita ho ng Panginoon. Pero bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral, let me address our local church for some announcements. Una ho, pag-pray ho natin patuloy ang church improvements and construction at pagpapatibay ng ating bahay-sambahan. At marami ho ngayong ginagawa sa church, and I know ang ating mga kapatiran, when we are able to come back to the church, you will be pleasantly surprised sa magiging itsura ho ng ating bahay-sambahan. And we are highly considering na ang ating mga susunod na gawain will be held at the Sunday school place ng mga bata, sapagkat yung lugar na yon ay hindi ho masyadong magagalaw at hindi magiging mahirap ang Saturday cleaning and preparation kung ganun ho ang gagawin. At isa lang ho ang nakikita natin problema. Dalawa pala. Una, ang ingay. And then pangalawa, dahil mas tabing kalsada ho doon, and then pangalawa ay ang ating wifi signal na papaabutin ho doon para makapag-live stream. Please do pray for that. We need wisdom, and if you have technical specialties na meron kayong pwede i-suggest ho sa atin na makakatulong sa mga bagay nun, please let me know. Pangalawa, let us pray para sa ating mga kapatira may karamdaman. Last time ay 22, we know that Sister Jinjin had her chemotherapy, at salamat sa Diyos naging maayos, pero pag-pray natin patuloy yung magiging side effect po noon sa kanya. Also, let us pray for our pregnant ladies sa church. Dalawa po sila, si Sister Rain Sausa, at she is due this coming August. So pag-pray ho natin ang health. Sa ngayon, ang kalagayan ng bata daw ho ay wala sa magandang posisyon. So ang tingin ho ay sabi nga ni Sister Rain ay most probably or almost 95% ay CS ang kakauwian ng kanyang panganganak. Ngunit ito'y magiging mahirap sapagkat wala sa piling niya ang kanyang mister dahil nasa Amerika si Brother RJ, at lanawan ho natin yung kalagayan ngayon with the COVID-19 pandemic. Also, si Sister Marica Magallanes Adizas, pag-pray natin ang kanyang pong kalusugan at ng baby, at siya po ay may UTI. Almost kahawig na kahawig nung nangyari kay Sister Jonah, nagkaroon ng konting bleeding, nagkaroon ng UTI. So we do pray and hope na siya ay makarecover agad, maging maayos ang the rest ng pagbubuntis ni Sister Marica. Also, pag-pray ho natin, Ladies Fellowship, to be announced pa rin kung magkakaroon ho bukas or sa susunod na Saturday. Pero ang Men's Fellowship ho, next Saturday ho pala, ang Men's Fellowship ay magkakaroon po ng online fellowship. So that's August 1, Saturday, 5 p.m. So muli, lahat ng mga kalalakihan ay atin hong ini-encourage, inimbitahan, even our single men, our young men sa church. We would like to invite you to be a part ng ating men's fellowship. Also, ang atin ho ipag-pray ho natin ang atin hong mga gawain dahil alam ho natin na on rise ulit or on rise pa rin ang kaso ng COVID-19, and actually mas marami ito kaysa doon sa unang nag-lockdown na ho ang atin hong mga bayan, bansa. So pag-pray ho natin ang wisdom, patuloy na pag-iingat. At dito man sa church, patuloy nating ginagawa yung mga hakbang, and gusto ko lang din humingi ng assistance mula sa ating mga kapatiran na a-attend ng church. Please, agahan ho natin, kailangan natin ng katuwang, kailangan natin ng ng temperature ng mga tao, magpapa-sign up sa kanila sa mga health declaration and contact tracing information sheet, at so on and so forth. So we need help in short sa church, at sana ho ay yung mga dadalo ay huwag dumalo on time, or lalo na huwag late kundi maaga para ma-assist po tayo sa mga bagay po na yan. Reminder ho sa atin ho mga kapatiran, and especially I would like to particularly challenge the young people, but not exclusively the young people. Don't waste your time. Isang magandang tanong, ano na ang naging positive effect sa'yo ng quarantine, ng napakadaming oras, extended na bakasyon? May bago ka bang mga natutunan, mga skills na na-acquire?
So, I would like to challenge our young people, do not waste your time. Ang utos sa atin ng Bible, yes, it is a command, redeeming the time because the days are evil. So, young people, please, 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 don't waste your time. Read your Bible. Continue on our Proverbs challenge. Read books. Hindi lang exclusively Christian books. You can read other books na mag-i-inform, dagdag information sa iyo. And again, not just novels and so on. So just read, learn skills, magluto, magplancha, maglaba, and so on. So in short, make your time profitable. And then next is church attendance. Again, I would like to challenge ang mga kapatiran natin na able and allowed. We need to be at church. Salamat ho sa Panginoon sa mga dumadaan itong mga nakaraan. Pero we need to be at church if we are able and allowed. Pero kung di man, ay required tayo bilang mga Kristiyano na tumutok sa ating mga gawain, Sunday school, Sunday morning, and Sunday evening. So, hindi ka mamimili lang doon sa mga gawain na yon. We need to be faithful in all of those na mga gawainan. So, those are our announcements and reminders. Tayo ho ay dadako ngayon sa ating time in the Word of God. At bago ho yun, mag-pray ho muna tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyong kabutihan. Tunay, nakakamangha ang iyong kabanalan, nakakamangha ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya. O Panginoon, ang haba ng iyong pasensya. Panginoon, alam namin na hindi dahil kami mabuti, kundi dahil ikaw ay mapagtiis. Hindi dahil kami ay marunong, kung hindi ikaw ay tapat. Alam namin, O Diyos, na sa maraming paraan kami ay pumapalya, ngunit ikaw ay nananatiling mahabagin. Salamat po. Lalo't higit, salamat po sa aming kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Thank you, Panginoon, na minahal mo kami bago pa itatag ang sanlibutan. Thank you, O Diyos, na hinirang mo kami, pinili mo kami para sa iyong sarili, para maligtas. At nawa, Panginoon, ang aming pong aming pong pananampalataya sa iyo lalo pang lumago, lalo pang lumalim, lalo pang tumibay. At nawa, Panginoon, ang aming mga pag-aaral na kagaya nito ay magbigay sa amin ng karunungan, hindi magpayabang, kundi lalong magtulak sa amin sa kabanalan at pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Lord, amin din pong hinihiling ang iyong paggabay sa aming mga kapatiran, nandun ang karamdaman, Sister Jinjin, si Brother Dave, hindi po, Panginoon, si Sister Rain Sausa, Sister Marika, iba po namin mga kapatiran, Panginoon, na nahandoon ang mga pangangailangan. Ikaw po nawa ang umabot po sa kanila. Maging ang mga mahal sa buhay ng ilang mga kapatid po namin. Lord, isang kamanggagawa, isang pastor, si Brother Orlando Marcelo ay COVID-19 positive. Mahabag ka po sa kanya. Hindi po, Panginoon, namin hinihiling ang iyong paggabay, pag-iingat at pag-provide ng pangangailangan para sa operasyon ng nanay ni Brother Ruel Palitang. Kailangan nila ng around 2 million pesos. Hindi po, Panginoon, isang kamanggagawa namin, si Brother Jeffrey Domingo, Panginoon, na natuklasan na may butas pala ang kanyang puso. Nangangailangan daw po sila ng 1 milyong piso para sa operasyon. Lord, mahabag ka po. Muli, Panginoon, alam namin na ikaw ang nagpapakain sa mga ibon at nagbibihis sa mga damo. At alam namin na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak at gagawin mo ang sang-ayon sa iyong kalooban. At muli, O Diyos, amin pong hiling, ikaw pong gumabay sa aming pag-aaral ngayong hapon. Bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng karunungan, at ganoon din naman po, Panginoon, bigyan mo kami ng pagpapakumbaba na magpasakop sa iyong salita. Lord, we ask for your mercy para po sa aming gobyerno, para sa aming presidente, para po sa mga namumuno ng aming bayan, lalo na sa panahon ito ng pandemya. We ask for your mercy also sa aming pong mga health workers. Mahabag ka po, O Diyos, lalo't higit, mahabag ka po sa kanilang mga kaluluwa. Salamat po, O Diyos, na meron kaming oras na magbigay ng panahon upang mag-aaral ng iyong salita. Nawa, ikaw po ang magpala sa aming panahon na ito at ikaw po ang maitaas. Maraming salamat. Dalangin namin itong lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Okay, muli ho mga kapatid, salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nais ko lang hong simulan yung ating pag-aaral sa pamagitan ng pagbabasa ng isang passage of Scripture. Again, this is a familiar passage and no, we will not be going to Psalm 23 ngayon. Alam ko, last Wednesday I said that we will be going back to Psalm 23, but as I meditate and look back, I review yung ating naging pag-aaral last time, I think it will be more beneficial sa atin, sa inyo, sa ating mga kapatiran ang pagre-repaso, pagpaplansya, and tonight we will try to answer some objections doon ho sa ating pinag-aralan nung nakaraan patungkol sa pagpili ng Diyos. Ano ho? And there are many objections and we don't have time to look at all of them, but we will look at some of the often objections na nire-raise ng mga tao kapag pinag-uusapan ang katotohanan na ang Diyos sa ganang kanyang sarili mula sa kanyang soberanong kalooban ay pumili ng mga tao para sa kanyang sarili para iligtas. At marami ho ay nagre-rebelde sa ganung kaisipan, not because they don't love God. Karaniwan, kagaya ko ho dati, ay because I was misinformed. At yung iba ay hindi lang ho sapat ang kaalaman patungkol sa mga tinuturo ng salita ng Panginoon. We will try sa biyaya ng Diyos in a loving way, and I would like to caution ang ating mga kapatiran. Maraming mga Kristiyano ang hirap dito, hindi naniniwala dito, and when we try to talk to them, wag nawa tayong mag-appear na para bang alam ko to, mas marunong ako, mas banal ako kaysa sa inyo dahil ito'y pinaniniwalaan ko. No, ang sabi lagi ng salita ng Diyos, truth with love. We speak the truth in love. Nawa ay yun ho ay marinig, hindi lamang yung katotohanan kundi marinig din yung pagmamahal sa atin hong mga pagtuturo o pag-share sa kanila. And the passage I would like to read is Romans chapter 8. And yes, madalas na dumuduktong sa isip natin is verse 28. And we'll begin at verse 28 and we'll be reading a few verses. Romans chapter 8, we'll be reading from verse 28 up to verse 30. At sa iba ho, sa theology, tinatawag itong the golden chain of salvation. That is, alam mo yung chain, kandado, ito ay nakalock tuloy-tuloy. Ito yung chain, ito yung ginawa ng Diyos at gagawin ng Panginoon sa taong kanyang iniligtas. And let me read verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, for whom He did foreknew, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. So that's the chain. We have the foreknew, we have predestination, we have calling, we have justification, and glorification. At if you are foreknown, you will be glorified. Hindi po pwede, walang mawawala. If you are called, if you are justified, that means you got saved, it's sure that you will reach glorification. Sabi nga ng isang mga, no one will fall down the cracks. Walang mawawala, walang mahuhulog. If a person is saved, he is foreknown before the foundation of the world, ito'y tuloy-tuloy hanggang sa glorification in eternity. So, the golden chain of salvation. At na magandang ibasahin natin to, i-meditate natin ito, and kung maaari ay masaulo natin ito. Now, let's go ho sa ating pag-aaral and let's have some review. Last time ay binigyan natin ng mas malalim na konsiderasyon ang katotohanan na tinuturo ng Biblia patungkol sa paghihirang ng Diyos o pagpili ng Diyos ng mga tao para sa kanyang sarili. At sila ay inelect or pinili ng Diyos unto salvation. Ang Diyos sa pamamagitan niyang kanyang soberano, mahabagin, malayang at mapagmahal na pagpili
ay pumili ng mga partikular na mga tao sa ikaliligtas. And we gave emphasis sa ating pag-aaral last time, ano ba ang basihan ng pagpili ng Diyos? Again, there are two general views among believers, sa mga evangelicals, that is, nananampalataya na salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and we are brethren. Nevertheless, merong dalawang namamayaning kaisipan, and sad to say, ang mas namamayani ay, in our consideration, ay hindi talaga ganong katumpak sa Bible. So, there are two. Una, ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa kanyang nakitang gagawing desisyon ng tao. So, God's decision is based upon man's decision. Or another way of saying it, God's choice is based upon man's choice. Now, yun naman hong isang view, which is what I believe, and what we looked at the scripture last time, God's choice is based upon Himself. At ang resulta nito ay ito, man's choice is based upon God's choice. Yung pagpili ng tao ay nakabase sa ginawang pagpili ng Diyos. At yun ho yung atin hong mas makikita ngayong gabi. Tingnan natin ang 1 Peter. Actually, dun galing yung ating pag-aaral sa 1 Peter chapter 2, na kung saan isa sa mga pribilehiyo ng Kristiyano, we are called the chosen nation, a chosen people of God, the chosen generation. Tayo ay pinili na mga tao ng Panginoon. At meron hong muli, ang usual idea nga, ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa nakita niyang o nalaman niyang gagawing pagpili ng tao sa hinaharap. At ang madalas na verse na pinupuntahan ay sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God. At doon nila ipapako yung argument, kita mo na, foreknowledge. Ibig sabihin, alam na ng Diyos bago pa. At ito yun, alam na ng Diyos bago pa kung sino ang sasampalataya, at yung mga sasampalataya na yun, sila yung kanyang pinili. At isa ho sa mga pinunto natin, those are just mere implications. That is not in the verse. Wala yun dun sa talata. Andun yung word na foreknowledge, pero yun yung pakapahulugan nila nung salitang foreknowledge, and with no biblical support. Isa pa ho is yung ating binasa, Romans chapter 8 verse 29. For whom He did foreknew, them He also did predestinate. So, kita mo na, nauna muna yung foreknowledge, nauna muna yung foreknew, bago inelect, bago pinedestinate. So, ang pundasyon ng pagpili ng Diyos ay yung kanyang foreknowledge, at yung foreknowledge niya ay nakita niya kung sino ang pipili kay Kristo, sinong sasampalataya. At doon umiikot kadalasan yung argument. At yun din ho yung naituro sa akin dati, at yun yung paniniwala ko dati, ngunit hindi na po ngayon. At nakita ho natin yung problema nitong paniniwalang ito. At isa ho sa pinaka-matinding problema nito is this belief is based upon mere implication na dun sa word na foreknowledge. Ini-imply nila ng ibig sabihin ng foreknowledge ay nakita ng Diyos ang hinaharap, nalaman ng Diyos, o alam ng Diyos ang hinaharap, at base doon sa kanyang kaalaman sa hinaharap ay binase niya yung kanyang pagpili. Well, I have one question dun sa ganong kaisipan. Una, isang pwedeng itanong ay ito, well, sino ang may control nung hinaharap na yon? Hindi ba ang Diyos din naman? Kung nakita niyo yung hinaharap, as if hindi kontrolado ng Diyos yung hinaharap. So muli mga kapatid, ay hindi ho yun ng Diyos na pinapakilala sa ating ng Biblia. Ang pinapakilala sa ating Biblia ay ang Diyos na soberano sa nakaraan, sa hinaharap, at sa anumang panahon. At itong paniniwala ho na ito, pangalawang problema, ang paniniwalang ito ay nanggagaling o nag-uugat din sa matinding misunderstanding patungkol sa free will
ng tao. At ito yung madalas na isinisigaw ng mga may kaibang paniniwala tungkol sa election. The free will of man, free will of man. At handang-handa nilang ialay sa altar ng free will ng makasalanang tao ang pagiging soberano ng banal na Diyos. At malugod nilang kikitilin ang lalagutan ang leeg ng pagiging soberano ng Diyos para masunod lamang sa kaluwalhatian ng malayang desisyon ng tao o the free will of man. Well, actually, tingnan natin ang ilang mga talata sa Biblia in contrast dun sa implication patungkol sa word na foreknowledge. We looked at explicit verses in the Bible kung anong sinasabi ng Biblia, kung paano ang ginawang pagpili ng Panginoon. In one of those verses, if you may open your Bibles, please, Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7, as for review, Deuteronomy chapter 7, verse 6 up to verse number 8. At dito kinuha ho ni Pedro yung kanyang sinabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9. At ito yung pinagbasihan. At alam ni Pedro at tinawag ni Pedro yung mga Kristiyano na chosen generation. And it is coming from the Old Testament. And how did God choose the nation Israel dito ho sa tala na ito? So, ang sabi ng salita ng Diyos, Deuteronomy chapter 7, verse 6, For thou art a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee. So, we're chosen, they are a chosen generation, to be a special people unto himself, a peculiar people, a people for his own possession, above all people that are upon the face of the earth. So, again, pinapakita ho dito yung pagpili na out of all the nations of the earth, God made a choice of one, the nation Israel. Ang sabi sa verse 7, ang sabi, The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. So, hindi ka pinili ng Diyos kasi marami ka. Sa madaling salita, ang punto ito, ang ginawang pagpili ng Diyos, ang dahilan ay wala sa iyo. Huwag kang tumingin sa salamin, huwag mong tignan ang record mo, huwag mong tignan ang iyong sarili, wala sa iyo ang dahilan, kaya ka pinili ng Panginoon. Well, kung wala sa akin ang dahilan, nasaan ang dahilan ng pagpili ng Panginoon? Verse number 8, But because the Lord loved you. Dahil minahal ka ng Diyos. Wala sa iyo ang dahilan, kundi dahil mula sa Diyos mismo, because the Lord loved you and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So ano daw ang anong binigay na dahilan? Because the Lord loved you. Because the Lord will keep His promise, His oath, His covenant. Meron siyang kasunduan, a one-way covenant. Siya ang nangako kay Abraham that I will bless, I will make you a mighty nation. Isang dakilang bansa. So muli, ang punto ho dito ay ang rason ay lahat nasa Diyos. Wala sa Israel. Kaya pinili ang Israel ay hindi dahil marami sila, hindi dahil matapat sila, kundi ang rason ay nasa Diyos. Isa pa hong talata na ating binigyang pansin is sa Romans chapter 9. If you may open your Bibles, please lagyan yung tandaan Deuteronomy 7. Mamaya ho, babalik tayo dyan to consider another aspect nito. The Romans chapter 9, if you remember yung atin hong tinignan na nakaraan. Romans chapter 9 and verse number 8. The choice of God between Esau and Jacob. At ano ang basihan ng pagpili ng Panginoon? Romans chapter 9, verse 9. Simulan natin sa verse 9. For this is the word of promise, at this time I will come and Sarah shall have a son. So ang pangako ng Diyos na anak ni Abraham ay sa pamamagitan ni Sarah, hindi sa pamamagitan ni Hagar. It will be Isaac, not Ishmael. Verse 11,
for the verse 10, and not only this, but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac. So, nanganak si Abraham sa pamamagitan ni Sarah, ang anak ay si Isaac, at si Isaac ay nag-asawa, si Rebecca, at nanganak si Rebecca, nanganak ng kambal, si Esau and si Jacob. Panganay si Esau, bunso si Jacob. At ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, verse 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Ano daw ito? It was said unto her, the elder shall serve the younger, as it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. So, why did God made a choice of Jacob and not Esau? Why did God set His love upon Jacob and not Esau? Gaya sinare ko sa inyo nakaraan, ang madalas kong naririnig noon na mga pangangaral ay dahil daw nakita ng Diyos o alam ng Diyos na babaliwalain lang ni Esau yung kanyang birthright, kaya niya pinili si Jacob, and that is totally contradictory sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil. Hindi nakabase sa kanilang ginawang mabuti o gagawing masama, o hindi pa sila ang punto ito, wala pa silang ginagawa. Ang konsiderasyon ng Diyos ay hindi manggagaling doon sa mga individual na yon, kung hindi sa kanyang sarili, that the purpose of God according to election might stand. Yun po ang dahilan. Verse 14, ito yung madalas na response ng mga tao pag pinag-uusapan at pinusubukan na ipatunayan na ang Diyos ang pumipili. Sasabihin nila, unfair. And that is charging God as unrighteous. Verse 14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Huwag nating tatawagin ng Diyos. Pag pinag-usapan ng pagpili ng Diyos, huwag nating iisipin na ang Diyos ay hindi matuwid. Ang sabi ni Apostol Pablo, verse 14, ito daw ang sabi ng Panginoon, for He saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Maawa ako kung kanino ko gusto. And by the way, mercy, by very definition, should be free. Hindi pwedeng sabihin ng tao na, oy, maawa ka naman sa akin. No. Mercy is free. Kung kanino ka mahahabag. Maaring merong 20 namamalimos at nasa iyo yung desisyon kung kanino ka mahahabag sa kanila. And that's how God exercised it. And what is the conclusion ni Apostol Pablo dito sa point na ito? So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Hindi daw nakabase doon sa may gusto, hindi daw nakabase doon sa tumatakbo o gumagawa, hindi nakabase sa Diyos na nahahabag. Again, this choice of God between Esau and Jacob is based upon not of them, but in God Himself. Yung pagpili ng Diyos na ito. At so tingnan ho natin, and I hope tayo ho ay kahit papano kumbinsido. Kung hindi man, kung meron kayong mga question, again, you are free to send a message to me, at subukan natin pag-usapan, at kung kailangan personal na may physical distancing, of course, ay titignan po natin. So, tingnan natin yung mga objections. So, review natin yung pinag-aralan natin nakaraan, tingnan natin yung mga objection. Objection number 1, Brother Paul, meron kayata nakakalimutan. Itong dalawang passage na pinuntahan natin, Deuteronomy chapter 7 and Romans chapter 9, is about Israel. Oo, naniniwala ako, ang Diyos ang pumipili, pero sa Israel lang yon. And isa ito sa madalas na objection, isa ito sa madalas na rebuttal na sinusubukan nilang ibigay, o reasoning na sinusubukan. Yes, ang Diyos pumipili, pero sa Israel lang yon. Yung binasa nga sa Deuteronomy 7, Israel. Yung binasa nga sa Romans chapter 9,
Esau, Jacob, sa Israel lang yon, at yun yung madalas nilang sinasabi. Now, let me answer this in two parts. Una, coming from where we began, 1 Peter. Ang kausap ni Pedro ay hindi lang mga Hudyo. Ang kausap ni Pedro ay mga Kristiyanong nagsipagkalat sa maraming mga lugar dahil sa persecution, Jews and Gentiles alike. At ang sabi ni Apostol Pedro sa kanila, you are a chosen generation. Okay? So, hindi lang dun pa lang ay gapi na itong kaisipan na ito ng pagpili ng Diyos ay sa mga Hudyo lamang at hindi sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Now, pangalawa, kung itutuloy natin yung basa dito sa Romans chapter 9, which is, I think, magandang gawin natin, makikita natin ang pagpili ng Diyos ay hindi lamang patungkol sa mga Hudyo. So, basta tuloy natin sa verse number saan natin simulan? Verse number 16. So, simulan sa verse 6. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So, nakabase daw sa Diyos nagpapakita ng kahabagan. Verse 17. For the scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. So again, ginamit ng Diyos si Pharaoh para maipakita yung kanyang kapangyarihan. And that is yun yung magiging punto rito. Tandaan nyo, para maipakita. At mamaya may hamon si Pablo. Paano kung gustong ipakita ng Diyos yung kanyang habag? Gusto niya nang ipakita yung kanyang galit. Ano magagawa mo? Kontrahin mo ang Diyos. So, tuloy natin ang basa. Verse 18. Therefore, hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will, he hardeneth. So, meron siyang kakahabagan, at meron siyang hahayaan, matigas ang puso, mapupunta sa kapahamakan. Verse number, Verse 19. Thou wilt say then unto me, why that he yet find fault, or who hath resisted his will? Nakita niyo yung conclusion, yung ina-assume ni Pablo na iisipin ng mga bumabasa nito? Pagbihira. Kung nasa Diyos lahat ng bagay na yon, bakit pa niya ako hahatulan? Sino bang makakaresist sa kalooban ng Diyos, sa dikta ng Panginoon? Sino bang makakaresist? Anong ang sagot? Anong implied answer? Walang makakaresist. Ba't niya pa ako hahatulan? Ang sabi ni Pablo ay ito. Nay, or hindi yan nay, ha? Nay. No. Nay, ibig sabihin no in modern English, no. But, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say unto him that formed it, why hast thou made me thus? Sino ka? Para magreklamo sa Diyos. Kung ito ang kanyang kalooban, ito ang kanyang gagawin, at sino ka para magreklamo sa Diyos? Yun ang sabi ni Pablo. Hindi siya nag-offer ng reason na mauunawaan o magiging katanggap-tanggap kung hindi iniharap niya ang Diyos na soberano at pinakita niya kung gaano kaliit ang tao. Verse number 21. Hath not the potter power over the clay? Wala bang kapangyarihan ang magpapalayok sa putik? And the is the potter has power over the clay. Ang potter ang may kapangyarihan. The same lump, that is the lump of people, to make one vessel to honor and another to dishonor. So he's just using that picture of a potter. Mula sa isang putik, meron siyang gagawing palayok, at yung palayok na yun maaaring dadalhin sa palasyo, at mula dun sa putik na yun meron siyang gagawing palayok, at yung palayok na yun maaaring paglalagyan lang ng dumi ng tao. From the same lump. Again, he's just using that as a picture. At ang sabi, to prove that the potter has power, that is authority over the clay. He has sovereignty over the clay. Verse 22, ito yung sinasabi ko hong question. What if God
What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. Ano daw? Ano kung gustong ipakita ng Diyos yung kanyang galit? Yung kanyang galit laban doon sa mga karapat-dapat wasakin. At gusto naman ding ipakita ng Diyos yung kanyang habag. Anong magagawa natin? May karapatan ba tayo na, ay, hindi, dapat mahabag ka sa lahat? No. Hindi tayo ang hari. Ang Diyos ang hari. So muli, ang sabi ng salita ng Panginoon, what if God is willing? Sino tayo para kumontra? At ito na yung pinupunto ko ho, na yung sinasabi nila ng Romans 9, election is just for Israel, is totally wrong. Sabi sa verse 24. So, basahin natin ulit yung verse 22, 23, and hanggang 24 para makuha natin yung flow. Verse 22. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endure with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction. So, itong mga vessels na ito, they are for destruction. Now, hindi sila ginawa ng Diyos para ilagay sa impyerno. Sila ay pupunta sa impyerno dahil sa kanilang pagre-rebelde sa Panginoon. Ngunit, may mga taong ano, kung ipapakita ng Diyos yung kanyang batas, yung kanyang katuwiran sa kanila, His wrath towards sin. And then verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had what? Afford prepared unto glory. So these vessels of mercy, God prepared unto glory. So merong for destruction, merong for glory. So that is salvation language. Verse 24. Again, prepared unto glory. Sino yun? Even us, whom He hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. So this electing, preparing, predestinating, choosing act of God unto salvation, not of the Jews only, but also of the Gentiles. That is crystal clear. Kailangan mong pumikit para hindi makita. So yung objection na sa Israel lang yan is not true. Ang pagpili ng Diyos sa ikaliligtas is also even for the Gentiles. Pinapakita rito yung pagiging soberano ng Panginoon. Well, number two. Objection number 2. Brother Paul, iniwala ako sa election, pero ang election ay para sa paglilingkod lang. Isa-cite pa nila yung verse, John 15:16, last Sunday, na nabanggit natin ito, John 15:16, ang sabi, Ye have not chosen me, but I have chosen you. So, chosen you to what? And ordained you for what? That ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. So, ang pagpili ng Diyos is about fruitfulness. It's about ministry, fruitful ministry. At merong mga pinili na sa ministry pero hindi fruitful, pero may mga pinili na sa ministry at they are fruitful. Pinili sa ministry. Okay? Sige. Subukan din i-grant. I-grant natin sa kanila. John 15:16 is choosing or electing to ministry, to fruitful ministry. Okay? Number 1, malinaw kanina lamang sa Romans 9, prepared to destruction, prepared to glory, that is salvation. Maliwanag, ang paghirang, pagpili ng Diyos doon is for salvation. So, kung ibibigay natin, yes, John 15:16 is about ministry. So, God elects unto salvation and also elects to ministerial service. Walang problema. Hindi ibig sabihin na siya'y nag-e-elect sa ministerial service, hindi na rin totoo. Na hindi na totoo yung nag-e-elect siya unto salvation.
which is we have just read sa Romans chapter 9. Nevertheless, kung sakali man na ipipilit nila, it is also a contradiction. Ano ibig sabihin ng Brother Paul? It is a contradiction. Itong pinaglalaban nilang free will ng tao, kaya sila sa hindi, ang basihan ay ang pagpili ng tao, doon nakabase yung pagpili ng Diyos. Well, bakit reject na ang pagpili ng Diyos sa ministerial service, nasa na yung freedom ng choice ng tao? Okay? Ako nyo, ba't nila tatanggapin bigla na, well, ang Diyos soberanong nag-e-elect, pumipili para sa ministerial service, pero pagdating sa kaligtasan, choice na, bakit yata biglang kabig? Iaalaw nila ang pagpili sa ministerial service. Well, kung ipaglalaban mo ang free will ng tao, idiretso mo. Kung ang free will ng tao ang basihan ng pagpili ng Diyos sa kaligtasan, ganun din dapat. Ang free will ng tao ang basihan dapat ng Diyos patungkol sa ministerial service. So again, that is a contradiction. It will just prove that God has sovereignty. Yun nga lang, ayaw nilang ibigay ng buo. Sinusubukan nilang i-keep yung territory sa salvation. Sa ibang bagay, hahayaan nating soberano ang Diyos. Pero pagdating sa salvation, no. Ang tao ang magdedesisyon. Yun ang gusto nila. So again, it cannot be. There are clear passages that explicitly states that God's choice or election is unto salvation. Okay? Sabihin natin, John 15:16, God's choice, sovereign choice sa ministry. Pero meron at maraming mga talata na nagpapakita na ang Diyos ay soberanong pumipili sa kaligtasan. Okay? Halimbawa, sa 2 Thessalonians, buksan po natin, 2 Thessalonians 2, verse 13. 2 Thessalonians 2 verse 13, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because what? God hath from the beginning, ano daw? Chosen you to where? To salvation. Okay? John 15:16, pinili para sa fruitful ministry. Good. Sabi ng 2 Thessalonians 2 verse 13, God has chosen them to salvation from the beginning. Tanggapin din nila. Isa pa hong verse is Acts 13 verse 48. Acts 13 verse number 48. Ano po ang sabi? Acts 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. Anong sabi? And as many as were ordained to eternal life, believed. So, nangaral sila, ito po ang context, nangaral sila Pablo, inayawan ng mga Hudyo, nakinig ang mga Hintil, pero ang sabi ng salita ng Diyos, sa Tagalog ay ito, kung gaano karami ang itinalaga sa buhay na walang hanggan, sila yung sumampalataya. So, hindi lahat ng Hintil na nakarinig ay sumampalataya. Sino lang daw yung sumampalataya? Yung itinalaga, itinakda para sa buhay na walang hanggan. Again, it is so clear na ang cause and effect, ang cause ay ito, God ordained them to salvation. And what is the effect? They believed. Sila ay sumampalataya. Kung naririto ka ngayon, isang mananampalataya, at maaari ngayon mo palang naririnig ito, at sinabi, paano nangyari na ako ay sumampalataya? Because God ordained you. If you are truly saved, if you truly believe the gospel right now, ikaw ay totoong Kristiyano, it is because God ordained you. Even from the beginning, chosen you to salvation. Wala ka pa, para lang si Esau at si Jacob, wala pa silang ginagawa, pinili na. Ganun din tayo, wala pa tayong ginagawa, pinili na tayo ng Panginoon para sa kanyang sarili. We are indeed a chosen generation. Isa pa hong talata sa Ephesians chapter 1, and I think that's sapat na, pero isa pa ho siguro
Ephesians chapter 1, wag nating buksan dito, basahin ko na lang ho sa inyo. Sabi, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us unto the adoption of children. So, isa sa mga dakilang doktrina patungkol sa kaligtasan is the doctrine of adoption, pag-ampun. At ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 5, we are predestinated, itinadhana, if you will, to be adopted. Yun na yung ipinlano ng Diyos na mangyari. At kaya yun nangyari kung ikaw ay ligtas. So, ang paghirang ng Panginoon ay sa ikaliligtas. Number 3 objection, kailangan kong bilisan, nagtatagal ho pala ako, sorry po. Number 3 objection, Brother Paul, kahit ano pang sabihin mo, merong verse nang sabi, according to His foreknowledge. Again, 1 Peter chapter 1, verse 2, elect according to the foreknowledge of God. Ang paghirang ng Diyos ay isang ayon sa bagay na nalaman niya bago pa. Ano yung nalaman niya bago pa? Nalaman niya bago pa ako saan nakabase yun? May talata ba sa Biblia? Hindi, syempre. Alam niya bago pa kung sino. Again, that is an implication. Wala yun dun sa talata. Nakuha niyo, yung kaisipan na yun ay inilalagay nila doon sa word na foreknowledge. Pero hindi yun ang sinasabi ng talata. Yun yung gusto nilang sabihin ng talata. Pero wala yun doon. Okay? Sige. Foreknowledge. Tanong, anong ibig sabihin ng foreknowledge? Well, meron pa hong ibang talata sa Biblia na ginagamit ang salitang ito. Isa pa ay sa Romans 8 verse 29, binasa natin kanina, for whom He did foreknew, He did also praise. So, foreknew, foreknowledge, predestinate, elect. Doon na nakabase sa alam ng Diyos. Meron pa ho isang talata sa Romans chapter 11. Buksan po natin. Romans chapter 11 na ginamit ang word na foreknew na ito. Natin natin kung paano ito ginamit. Verse 1. Romans 11 verse 1. I say then, hath God cast away His people? God forbid, for I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. So, wilalang bahala na ba ng Diyos ang kanyang bansang Israel, ang mga taong Israel? Sabi ni Pablo, no. Ako'y Hudyo. So, hindi pa tapos, ang punto ito, hindi pa tapos ang Diyos sa mga Hudyo. Hanggang ngayon, ang Diyos ay nagliligtas ng mga Hudyo. That is, God has a dealing with the Jewish people. Verse 2, God hath not cast away His people, which He what? Foreknew. So, this people, God foreknew. So, what did God foreknew about Israel? Nakita ba niya na sila'y magiging matigas ang ulo at sisirain yung kanyang covenant? Sasamba sa mga Diyos-Diyosan? Nakita ba yun ng Diyos? At doon ba niya binase yung kanyang pagpili? So muli, ang punto dito ay God foreknew Israel. So, titinan ho natin dito ay kung paano ginagamit ang salitang new sa Bible. K-N-E-W or K-N-A-O-W. New or no. So, Genesis chapter 4, verse 1. Pag-aralan na ho natin yan dito sa church. Hindi natin pupuntahan. Pero ang sabi dito ay And Adam knew his wife Eve, and she conceived. Sa Tagalog, at nakilala ni Adan ang kanyang asawang si Eva at siya'y nabuntis. Wow! Ang bihira. At sana wag kayong gagawa ng doktrina ngayon na pambihira, ng lumang tipan pala. Makilala lang, buntis na. Mag-ingat kayo mga babae sa kanino kayo makipagkilala, baka mabuntis kayo. Yun bang ibig sabihin to? No! Alam natin that word new is a euphemism na ginagamit for a different euphemism na ginagamit na salita to say something in a less offensive way. Isa pa ay sa Romans. Matthew 1 verse 24 hanggang 25. Anong sabi sa Matthew 1:24-20? Then Joseph, being raised up from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took upon him
his wife. So, pinakasalan. Alala niyo yun, pinoconsider ni Joseph na ihiwalay, i-break na yung kanyang betrothal with Mary. At ang sabi ng anghel, huwag ka matakot, ang kanyang pinagbubuntis ay galing sa banal na spirito. At ang sabi ng salita ng Diyos, at ginawa niya yung sinabi ng anghel pagkagising niya. Verse 25, and knew her not. Wow, ang hirap nun. Betrothed na, pero hindi pa rin siya kilala. Knew her not until she had brought forth her firstborn. Ano ang punto ho? Ito ang punto. The word knew, which is the Greek word ginosko, is used legitimately in the Bible as a euphemism pertaining to a special, affectionate kind of love. Pagmamahal. At dito ho sa dalawang talata ang ating ginamit as example, it's the consummation of marriage, sexual union, which is a celebration of love between husband and wife. Ang punto pa rin ay at the heart of that word new, sa pagkagamit ho dito is that word, it's that truth, na nandun yung love, nandun yung pagmamahal. So, yung word na new, ginosko, ginagamit sa ganong paraan, as euphemism. Ganun din yung word na foreknew, pro-ginosko, beforehand knew, bago pa ay alam na, it can be rightly translated as beforehand loved. Bago pa, minahal na. Dinesisyonan ng Diyos bago pa, minahal na ng Panginoon. So this word for knowledge can be rightly translated na for loved, pre-loved. Not pre-loved, bago love, kundi for loved, bago pa ang dumating, minahal na ng Panginoon. Hindi ka pa pinanganganak, minahal ka na ng Panginoon. Isinet na ng Diyos ang pagmamahal niya sa iyo at pinili ka ng Diyos. Again, sabi ko kanina, tandaan yung Deuteronomy chapter 7 dahil babalik tayo doon, and ngayon tayo babalik po doon. Dito natin makikita yung example. Deuteronomy chapter 7 verse 6, and I hope ay mai-connecta nyo. Ang sabi ho ay ito, for thou art a holy people unto the Lord thy God, for the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. Verse 7, the Lord did not set his love upon you. Ang sabi, God had set his love upon them. Anong sabi sa Romans chapter 11? Romans chapter 11 verse number 2, the people whom he foreknew, he set his love upon them. So that is the best interpretation ng word na foreknowledge, na hindi ko kontra, na hindi ka mag-i-imply ng meaning dun sa word na walang basihan sa Bible. At dito may basihan. God foreknew Israel, God set his love on Israel. So foreknowledge meaning beforehand setting his love. So bago pa tayo dumating, bago pa tayo ipinanganak, even before the foundation of the world, according to his foreknowledge, according to his setting of his love to us, minahal tayo, isinet, itinakda, inilaan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, at sangayon sa kanyang pagmamahal na yun, the electing love of God, God made a choice. So again, ang punto ho ay ito. The word for knowledge ay ang interpretation for knowledge ay hindi nakakulong lamang doon sa sinasabi nila. Ang alam ng Diyos yung mangyari sa hinaharap, base sa nalaman sa hinaharap doon na binasa yung kanyang desisyon. We have a legitimate argument from the Bible, biblical example, that word for knowledge means for loved. Israel whom he foreknew, verse 7, Deuteronomy 7, the Lord did not set his love on you. So God setting his love even beforehand. So may legitimate. Again, yatin sinasabi na ang word na foreknowledge, ito lagi ang ibig sabihin. Pero there is a legitimate use of that word for knowledge to be the word for loved. Objection number 4, Brother Paul, paano ang free will ng tao? Paano ang free will ng tao? Okay?
Isa ho sa gusto ko sanang itanong doon sa mga napaka-masidhing nakikipaglaban para sa free will ng tao, paano naman ang will ng Diyos? Paano naman ang will ng soberanong Diyos? Paano naman ang kalooban ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos? Ang daming mga tao nag-aalala sa free will ng tao. How about God's will? Okay, let's consider man's will. And let us look at the Bible kung ano ang gagawin ng makasalanang tao pag in-exercise niya ang kanyang will. Okay? Ano ang gagawin ng makasalanang tao pag in-exercise niya yung kanyang will in relation to God, in relation to the gospel? John chapter 3 verse 19. John chapter 3 verse 19. Ano ang response ng tao? Freely. John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Man in his free will, well, let me add an adjective, sinful man, fallen men, in their free will love darkness rather than light. That's what the Bible said. Ito ang sinasabi ng tao. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ang tao sa kanyang sariling makasalanang kalooban ay malayang pipiliin ang dilim kaysa sa liwanag. Yun ang tao sa kanyang free will. Isa pa ho, Romans chapter 3. And you know the verse 10. Romans 3 verse 10. And how I wish na yung mga kumukontra ho dito at pinakikipaglaban ng free will ng tao para dito ay ituloy lang yung basa hanggang verse 11. Romans 3:10. As it is written, there is none righteous, no not one. At maging itong mga hindi naniniwala, mga taong hindi naniniwala sa sovereign election ng Panginoon, you will say amen. Pero look at verse 11. There is none that understandeth. There is what? None that seeketh after God. Ano bang humahanap sa Diyos? Wala. Ang taong makasalanan sa kanyang malayang kalooban does not seek after God. He goes after darkness. Yun ang tao. Yes, magdidesisyon siya, burger or spaghetti, McDo o Jollibee. Magdidesisyon siya nun. Pero pagdating sa Ebanghelyo, ang desisyon ng makasalanang tao, no. Yun ang sinasabi ng Bible. Well, isa pa ho, 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, verse number 14. Anong sabi ng Bible? But the natural man, and who is this natural man? The unsaved man. But the natural man, what? Receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. That is the natural, that is the unsaved. Ito daw ang gagawin ng unsaved na tao. He will not receive the things of the Spirit of God. Why? 1, it is foolishness unto him. It doesn't make sense. Kalokohan para sa kanya. 2, hindi niya kaya. Neither can he know them. He cannot know them. Why? Because they are spiritually discerned, and sinful man is spiritually dead. Hindi kaya. So muli, ang taong makasalanan, kung gagamitin ang kanyang malayang kalooban o pagdedesisyon, free will not seek God, will go after darkness, will reject the gospel. That is sinful man in his free will. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi niya gusto, foolishness unto him. Hindi niya kaya, neither can he know them. Left to his own, sinful man will freely desire darkness rather than light. So muli,
Ano pa ang isang larawan ng taong hindi ligtas? Rebelde. Kung siya rebelde, bakit niya pipiliin si Kristo? Rebelde siya. Bakit siya magpapasakop sa hari ng mga hari? Rebelde siya. Brother Paul, kung yan ang kalagayan ng taong makasalanan, paano nangyaring tayo ay sumampalataya? Paano nangyaring ako ay sumampalataya? Kung hindi ko hinahanap ang Diyos, kung ang mga spiritual na bagay kamangmangan at hindi ko kayang unawa, hindi ko kayang tanggapin, paano nangyaring sumampalataya? Paano nangyaring sumampalataya kayo? I'm glad you asked. Punta natin sa John chapter 6. Let me go over time again for 5 minutes. John chapter 6. John chapter 6. Si Kristo mismo ang ating pakinggan. John chapter 6, verse number 44. John chapter 6, verse 44. Ano po ang sabi? No man, meron daw ba? No man daw eh. No man can come to me. Meron daw bang may kayang lumapit kay Kristo? And again, alam natin, ang paglapit kay Kristo sa context nito is to have faith in Him, to trust in Him, to be saved. No man can exercise faith in Christ for salvation. No man can. Sabi ni Jesus, no man can come to me. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Wala daw taong kayang makalapit kay Kristo liban na ang Ama ay i-draw. At yung word na draw dito, hindi drawing. Kung hindi, ang picture nito ay para kang nag-iigib na humihila ng tali at para umangat yung bucket from the well, you draw water. At hindi yung bucket ng tubig, hindi yung timba ng tubig ang nag-aangat sa kanyang sarili. No, ang puwersa, ang power ay nanggagaling dun sa humahatak. At ang sabi ng Biblia, wala daw taong kayang lumapit kay Kristo liban siya ay ilapit ng Diyos. Point, it takes the power of God. Man in himself, no, he will run away. Pero pag ang Diyos kumilos, He will draw to Christ. Isa pa ho, so verse number 65, anong sabi ni Jesus? And He said, therefore said I unto thee, or unto you, that no man can come unto me, except it were what? Given unto him of my Father. So your coming to Christ is a gift. Wala ito sa'yo, it is foreign. Ang natural na gagawin ng makasalanang tao is to run away. Ang natural ng isang makasalanang tao sa kanyang free will is to reject the gospel. Yun ang sabi ng Biblia. At ang tanging paraan para siya lumapit kay Kristo, ang tanging paraan para siya sumampalataya kay Kristo, if the Father draws him, or sa isa pang salita sabi ni Jesus, it is given to him. So, paano nangyari ikaw ay sumampalataya? Because it was given to you by God. Yes, ikaw ang sumampalataya. Pero itong pananampalatayang ito ay hindi galing sa iyo, ito ay galing sa Diyos. So, man in his free will not choose God. Pero ito ay ang tanging paraan para maligtas ang tao ay kung kikilos ang Diyos sa kanya. We have a wonderful picture of this sa Acts. Hayaan niyo ho, 3 passages na lang, promise, tapos titigil na ako. Sa Acts chapter 16, tingnan natin yung napakagandang larawan nito, si Lydia. Acts chapter 16, verse 13, ang sabi ho ay ito, and on the Sabbath we went out of the city by a river where prayer was wont to be made, and sat down and spake unto the women which resorted thither. So Sabbath, this is kung kailan nagkagather ang mga Hudyo, at karaniwang ginagawa ni Pablo pag dumarating sa isang lugar, ang una niyang pinupuntahan ay mga Hudyo, to the Jew first and also to the Greek. So he is doing that. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, verse 14, and a certain woman
woman named Lydia. So nangaral sila Apostol Pablo doon sa mga kababaihan na doon sa riverside na mga Hudyo. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, means she's a Jew. Ano daw? Heard us. Napakinggan sila Pablo. Ano nung base sa binasa natin sa 1 Corinthians 2:14, anong gagawin ng natural man pag napakinggan ng ebanghelyo? Is foolishness unto them? He cannot. They cannot. They will reject. Pero ang sabi dito, napakinggan sila whose heart the Lord opened. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. For so long a time, sinasabi ko sa tao, buksan mo ang puso mo sa Diyos. No, hindi niya kaya, hindi niya gusto. Ang nagbubukas ng puso ay ang Diyos. Bakit nangyaring tinanggap mo si Kristo? Bakit nangyaring sumampalataya ka kay Kristo? Because God opened your heart. Paano mangyayari ang isang rebelding makasalanan, bubuksan niya ang kanyang puso sa banal na Diyos? Ayaw niya, hindi niya hinahanap. Hindi uubra. It takes the working of God. So ano nangyari? Whose heart the Lord opened, that she attended to the things that were spoken of Paul. That means, ang implication, she believed dun sa mga pinapangaral ni Pablo. So sa bawat pagkakataon nangangaral ang mangangaral ng ebanghelyo, ang kanyang pag-asa ay ito, hindi sa husay ng kanyang argumento, kundi sa Diyos na nagbubukas ng puso ng mga tao. At kaya tayo naligtas because one day God opened our hearts for the gospel. Hindi tayo yun. Yes, you decided. Yes, you exercised your faith. But yes, first, God has to move. Oo, sumampalataya ka. Oo, nagdesisyon ka. Oo, ikaw ay naligtas. Pero una muna sa lahat, ang Diyos ang unang kumilos. Dahil kung hindi kumilos ang Diyos, kung hindi binuksan ng Diyos ang puso mo, kung hindi kanya inilapit kay Kristo, kung hindi niya ibinigay ang pananampalataya sa iyo, you will choose darkness rather than light. You will count it as foolishness and you will not be able to know it. Yun ang sabi ng Bible. It takes God. So, pagdating sa free will, pag ang free will ng tao ang inasahan niya, dadalhin siya nito sa impyerno. Dadalhin siya sa impyerno. So, no. It is the working of God. So, huling tanong, why are we so passionate? Pero Paul, bakit masyado ka bang passionate sa bagay na yan? Well, because of God's glory. Dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil nananakawan ng kaluwalhatian ang Diyos. Na imbis ang papuri, ang pasalamat ay mauwi sa Kanya. Nakita ng Diyos na pipiliin ko siya, kaya niya ako pinili. Galing ko talaga. Hindi na sinasabi ganun, pero doon lumulundo. May pagmamalaki ang tao. Again, nakita ng Diyos ang gagawin ko. Works. It's grace. It's grace. Last passage, sabi ko nga ho kanina, last passage. Ephesians chapter 1. Dito ho tayo matatapos. Binasa natin ito last time. Ephesians chapter 1, verse number 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. And why? Verse 6, to the praise of the glory of his grace. That's why I'm passionate about this. Hindi ko sinasabi na mga hindi naniniwala dito hindi Kristiyano. Pero nalilesen ang appreciation nila sa biyaya ng Panginoon. And with that, lessen ang kanilang papuri sa Panginoon. Again, saan mas lumilitaw ang biyaya? Again, mga kapatid, think about this.
Saan mas umaangat ang grace ng Diyos? Doon sa paniniwalang nakita kasi ng Diyos na pipiliin mo siya, kaya kanya pinili? Nakikita bang biyaya? No. That works actually. Or, mula sa kanyang sarili, tayong hindi karapat-dapat, pinili niya para sa kanya. Oh, that is grace. Oh, we have reasons to magnify, to praise Him because of His grace. To the praise of the glory of His grace. Mga kapatid, again, mag-ingat ho tayo. Madaling maging mayabang o i-trick tayo ng diablo dahil sa katotohanan to maging mayabang tayo. No. Kapatid natin sila, mahalin natin sila, inutusan tayo ng Diyos. At kung sakali mang isi-share natin sa kanila ang katotohanan ito, let us be gracious. Let us be loving as our God is towards us. Pero let us not compromise. Let us not compromise the truth na pagdating sa pagpili, ang Diyos ang basihan. So, ang punto'y ito, kaya mo pinili na sumampalataya sa Diyos ay dahil pinili ka ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. And I hope sa nakikinig ho dito, hindi lang dahil pinilit kayong sumunod sa prayer. I hope tunay na kayo ay sumampalataya na kay Kristo. So muli mga kapatid, to God be all the glory, even in our election unto salvation. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa mga katotohanan ito. Nawa, Panginoon, ay gamitin mo sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Una ay magtulak sa amin ito sa mas mainit, mas malalim, mas matindi na pagpupuri sa iyo dahil sa ginawa mong pagliligtas sa amin. Panginoon, di man maabot lubusan ng aming kaisipan kung paanong bago pa itatag ang sanlibutan, wala pa kaming ginagawa, ay pinili mo na kami para sa iyong sarili. Panginoon, hayaan mo kaming malunod sa hiwaga nito. Patuloy kaming magsamba at maglingkod sa iyo. Panginoon, tulungan mo rin kami na patuloy pa lumalim ang pagkaunawa sa kaligtasan. At hindi lang ho yun, tumindi ang aming desire na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Dahil alam namin na may maliligtas. Dahil may mga tao kang pinili para sa iyong sarili. Panginoon, tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Patuloy mo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong salita. Ikaw pong patuloy na maluwalhati. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pasensya na mga kapatid. 2 consecutive times nag-overtime tayo sa time in the Word, and I hope you understand. At Lord willing, next time hindi tayo mag-overtime. Pipilitin ko ho. Muli ho, I love you all. I miss you all. If you're able and allowed to attend church, please be here on Sunday. Gusto ko kayo makita. Iba pa rin yung tayo sama-sama. But if not, we are obligated to tune in sa atin hong service 8:30 sa umaga sa Sunday, 10 a.m. ang ating worship service, and 6 p.m. Sunday evening service. God bless po. Ingat po tayong lahat.